Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations. Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga. John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama. Paglilingkod ng tama. Narito ang headline sa Pasada Balita ngayong araw ng Lunes, March 25, 2024. Pasada Balita. PNP, Philippine Coast Guard at mga paliparan naka-heightened alert na kaugnay ng Semana Santa. Pasada Balita. Pagpapakumbaba, isa sa mga paalala ni Pangulong Marcos sa mga Katoliko. Pasada Balita. 5 bagong batas nilagdaan na ni Pangulong Marcos. Pasada Balita. Degamos lay probe bubuhayin sa Senado, dating Congressman Teves gigisahin. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, 14 billion peso copper mining project na nasa iluhan ni Pangulong Marcos sa pagbisita sa Australia, aprobado na ng DENR. Pasada Balita. Balita sa ibayong dagat, death toll sa terrorist attack sa Russia umakyat na sa mahigit 140. Pasada Balita. At sa balitang sports, Team Mark at Team Japet tabla sa PBA All-Star Game. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, Johnny Ibanez. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ang mga nagbabagang balita. Naka-heightened alert na ang 44 na mga airports sa bansa ngayong Semana Santa. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, inatasan nila ang lahat ng kanilang service chiefs at mga airport manager na magpatupad ng 24/7 operations at direct communication lines. Pinaiiral din ng CAAP ang no-leave policy sa kanilang mga tauhan para matiyak ang seguridad ng mga pasahero. Nakipag-ugnayan na rin ng CAAP sa local authorities, gayon din sa PNP Aviation Security Unit, Office of Transportation Security, maging sa mga pasahero, lalo na sa mga check-in counter. Pasada Balita. Naka-heightened alert na ang Philippine National Police ngayong Semana Santa hanggang 1 ng Abril. Dahil dito, required o kailangan ng naka-duty ang lahat ng pulis sa gitna ng inaasahang dagsa ng mga pasahero ngayong Holy Week. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Jean Fajardo, 34,000 pulis na ang na-deploy ngayong Semana Santa, kabilang ang mahigit 87,000 force multiplier. Partikular na ma-deploy ang mga pulis sa mga transport terminal, simbahan, iba pang religious place, mga park, resort at mga tourist spots sa bansa. Pasada Balita. Samantala, tuloy-tuloy ang biyahe ng mga bus sa EDSA Carousel ngayong Semana Santa. Ito naman ang kinimpirma mismo ng Department of Transportation upang maalalayan ang mga pasahero na bibiyahe mula sa monumento sa Caloocan hanggang sa PITX. Bagaman suspendido ang operasyon ng MRT-3 mula 28 hanggang 31 ng Marso, mananatili namang bukas ang ilang istasyon nito na malapit sa pick-up at drop-off points ng EDSA Carousel upang may madaanan ng mga pasahero. Kabilang sa mga estasyong mananatiling accessible sa mga pasahero ang
Quezon Avenue Station, Santolan, Ortigas, Guadalupe at Buendia Station. Pasada Balita. Tiniyak ng Meralco na hindi magkakaroon ng aberya sa supply ng kuryente ngayong Semana Santa. Bagamat sarado ang Meralco Business Centers mula 28 hanggang 30 ng Marso, sinabi ng power distributor na nakantabay 24/7 ang kanilang mga tauhan upang matiyak na matutugunan ang anumang aberya. Kasunod dito, pinaalalahanan ng Meralco ang publiko na tiyaking naka-unplug ang mga hindi ginagamit na appliances upang maiwasan ang overloading at sa mga power outlets at ang sobrang pagkonsumo ng kuryente. Pasada Balita. Samantalang binala ang muli ng Bureau of Immigration ang publiko laban sa e-travel scam ngayong Semana Santa. Kasabay nito, naglabas ng advisory ang Immigration Bureau laban sa mga scammer na nagpapatakbo ng mga peking website at naniningil ng bayad para sa pagpaparehistro sa e-travel. Ayon kay Immigration Commissioner Norman Tansinco, libre o walang bayad ang pagpaparehistro sa e-travel platform. Hinikayat din ng BI na magparehistro lamang sa pamamagitan ng official website ng pamahalaan ng e-travel o sa e-travel upang maiwasang mabiktima sa patibong ng mga mapanlinlang. Pasada Balita. Sa mga Katoliko po meron pong mensahe sa inyo ang ating Pangulong Marcos. Hinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga mananampalatayang Katoliko na magpalaganap ng kabaitan at huwag maging makasarili o selfish ngayong mahal na araw. Ayon kay Pangulong Marcos, gamitin ng mga Pilipinong Katoliko ang kanilang oras ngayong linggo upang pagnilayan at hanapin ang Panginoon sa kanilang mga hangarin. Maging mapagkumbabaan niya at tanggapin na hindi tayo perpektong nilalang dahil sa pagiging totoo natin mararanasan ang tunay na kabanalan. Pasada Balita. Iminungkahi ni Independent Health Reform Advocate Dr. Tony Leachon ang pagtatalaga ng mobile clinics sa bawat barangay sa bansa ngayong Semana Santa. Ayon kay Dr. Leachon, malaki ang tsansa na kumalat ang kaso ng pertussis sa mga karating lugar ng Quezon City na nauna nang nagdeklara ng outbreak. Kaya naman dapat anyang samantalahin ng Department of Health ang Holy Week kung saan karamihan sa mga Pilipino ang nasa kani-kanilang tahanan lamang upang magkasa ng malawakang pagbabakuna laban sa nakahahawang sakit. Ang tinatamaan usually mahihirap eh. Pag mahirap ka, wala kang pera, hindi ka makapunta sa doktor. So, ang best kasi niyan is mobile clinics where the doctors ng Department of Health and even the municipal or city health officer will go to the poorest barangay and then dalhin doon yung klinika. Tapos, yung mga may sakit, dibigyan na antibiotic. Ang iba naman bakunahan. That's the way to do it. Kasi in the COVID, I think ang failure kasi natin, pumipila silang pupunta. Pag mahirap ka, wala ka ng pamasahe, wala kang konsulta. So, ang hirap yan. So, dapat meron kang mobile vehicle that will go around muna the most underprivileged areas. Iginit pa ng health expert na dapat nang ideklara ng DOH ang pertussis bilang semi-urgent at magkasana ng joint meeting kasama ang mga lokal na pamahalaan upang bumuo ng blueprint kung paano mapipigilan ang paglobo ng kaso ng pertussis sa bansa. Pagpasok na naman na bisihan, nakakalimutan na naman yan kasi dadating na naman ng mga national issues, dadating si Congressman Tevez, madadivert na naman, okay, Pastor Kid Buloy. So, aagaw na naman yan sa media attention. So, I think dapat ngayon, week na to, dahil merong ng deklarasyon ng Quezon City, mag-declare na rin si Department of Health ng semi-urgent. Kasi sooner or later, doon din pupunta yan eh. So, dapat anticipatory tayo. Para sa ganon, kung dumating man yung dilubyo, ay hindi tayo naghahabol kasi may blueprint na tayo. Yan
po ang tinig ng Independent Health Advocate o Reform Advocate na si Dr. Tony Leachon sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Samantala, isinailalim na ng Department of Health sa Code White Alert ang lahat ng ospital sa bansa. Ito'y bilang tugon sa posibleng emergency ngayong Semana Santa. Kabilang na rito ang medical personnel at staff na nakastandby para sa agarang pagresponde at paggamot sa mga darating na pasyente sa mga pagamutan. Ang Code White Alert ay idinedeklara tuwing may national event, mga holiday at mga pagdiriwang na may posibilidad na magkaroon ng malaking bilang ng mga masasaktan. Pasada Balita. Samantala, augmentation force ng militar kasado na ngayong Holy Week. Detalye mula kay Patrol 17, Jopel Palenio. Higit na pinaigting ng Philippine Army ang kanilang pagbabantay sa iba't ibang panig ng bansa kasabay ng paggunita ng Semana Santa. Sinabi ni Philippine Army spokesperson Colonel Louis Di Maala na nakataas na ang alerto ng lahat ng unit ng militar kasunod ng ibinabang kautusan ni Army Commanding General Lieutenant General Roy Galido. Nakahanda na aniya ang lahat ng kanilang tropa upang suportahan ang PNP sa mga inilalatag na seguridad, lalo na sa mga liblib na lugar o malalayong lugar na di na kayang bantayan ng mga pulis. Payag ni Colonel Di Maala, nakakasana ang mga augmentation forces ng militar upang masiguro na mapananatili ang peace and order sa buong bansa habang ginugunita ang Holy Week. Magsisilbing katuwang ang Philippine Army ng pambansang pulisya at ang iba pang kinaukulang ahensya ng gobyerno para paigtingin ang pagbabantay sa mga checkpoint at mga lugar na madalas na dinarayo ng ating mga kababayan. Ito si Patrol 17 Chopel Pelenyo para simpilang may tabalakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, mga road repair at reblocking ikakasa ngayong Semana Santa. Detalye mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Nakatakdang magsagawa ng road repair at reblocking sa ilang pangunahing kalsada ngayong Semana Santa. Ito ang inanunsyo ni Metropolitan Manila Development Authority Acting Chairperson Attorney Romando Artes na epektibo ang pagkukumpuni ng mga tauhan ng Department of Public Works and Highways simula alas 11 ng gabi ng Miyerkules Santo o March 27 hanggang alas 5 ng umaga ng Lunes, Abril 1. Ayon sa MMDA official, magiging 24 oras na ang roadworks ngayong Semana Santa dahil marami sa mga Pilipino ang umuuwi sa kanilang probinsya tuwing long weekend. Sinabi ni Attorney Artes na magandang pagkakataon ng ganitong uri ng aktibidad dahil kakaunti lamang ang bumibiyahe ng sasakyan sa Metro Manila. Maiiwasan din ang mabigat na daloy ng trapiko o ang pagsikip sa mga kalsada. Pinapayuhan naman ang mga motorista na manatiling maging alerto at updated sa social media pages ng naturang ahensya upang malaman ang mga lugar na posibleng maapektuhan ng roadworks. Malaking tulong din ang paghahanap ng alternatibong ruta upang hindi maantala ang inyong mga biyahe. Samantala, kasabay ng road repair at reblocking, sinuspindi na rin ng MMDA ang pagpapatupad ng number coding scheme sa darating na Huwebes Santo o March 28 at Biyernes Santo o March 29, 2024. Umaasa ang MMDA na magiging mapayapa at ligtas ang biyahe ng mga motorista ngayong pagunita ng Semana Santa. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. O sa mga time team na nananalangin, humingi po tayo ng milagro sa itaas dahil matindi-tindi po itong babasahin kong balita ngayon, ha? Aarangkada po ang panibagong oil price hike bukas, Martes Santo. At ayon kay Assistant Director Rodela Romero ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, eto na po, kapit bayan! Piso hanggang 90 sentimos hanggang 2 piso at 10 sentimo ang itataas ng presyo ng kada litro ng gasolina. Habang tataas naman ng piso hanggang 1.35 centavos hanggang 1.50 centavos
ang kada litro ng diesel, 1 peso 40 centavos hanggang 1 peso 50 centavos ang pagtaas sa kada litro ng kerosene at gas. Ito, personal po sorry pero hindi po ako naniniwala dito sa sasabihin ito ni Assistant Director Romero. Dahil paliwanag niya, batay po ito sa resulta ng 4 na araw na trading sa global market. Ang tanong ko lang po dyan, bakit naman po natsetsempo kung kailan maraming babiyahe palalawigan? Papunta at pabalik ng Metro Manila, kayo nagkakaroon ng pagtataas sa presyo ng mga produktong petrolyo. At hindi po simple ito Nag-roll back kayo ng ilang sentimo, tapos bumawi kayo ng halos 2 piso. Di ba? So, sino po ang maniniwala sa inyo, Assistant Director Romero? Meron po tayong kasabihan, tell it to the Marines. Pasada Balita! Wala namang plano ang Transworld Group na Piston na maghain ng petisyon para sa taas pasahe kasunod ng nakaambang malakihang oil price hike bukas. Ayon kay Piston National President Modip Floranda, bagamat karapatan ito ng mga operator at driver, iniisip din nila na mahirap pa rin ang kalagayan ng publiko dahil sa kulang at kapos na kinikita. Gayunman, nanawagan ng grupo sa pamahalaan na pag-aralan ang pagtanggal ng mataas na buwis sa produktong petrolyo. Buti pa itong militanteng grupong ito, nag-iisip. Pasada Balita! Sa iba pang tampok na balita, pirmado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 4 na bagong batas na nagpapalit ng mga pangalan ng circumferential at bypass roads, isang tulay at isang national road sa iba't ibang lugar sa Central Visayas, Ilocos Region, Northern Mindanao at Bicol Region. Batay sa Republic Act 11987, pinalitan ang Bohol Island Circumferential Road bilang the President Carlos P. Garcia Circumferential Road na nasa Barangay Poblacion 3 sa Bohol. Sa Republic Act number 11988, papalitan ang pangalan ng Ordineta City Bypass Road bilang Ambassador Eduardo Danding M. Cojuangco Jr. Avenue. Sa ilalim ng Republic Act 11989, binago ang pangalan ng Tambakan Bridge sa Barangay Tambakan, Iligan City at ginawa itong Mariano Luch Badeles Senior Bridge. Matapos namang mais sa batas ang Republic Act 11990, ang National Road sa Goa, Camarines Sur ay tatawagin na ngayon bilang Speaker Arnulfo Noli Fuentebella Highway. Inatasan naman ng Chief Executive ang Department of Public Works and Highways na maglabas sa mga kinakailangang patakaran upang ipatupad ang mga probisyon ng lahat ng 4 na bagong batas sa loob ng 60 araw mula sa pagkakaroon ng bisa nito. Samantala, isa na rin ganap na batas, ang Republic Act 11986 na bumuo ng isang barangay sa bayan ng Barobo, lalawigan ng Surigao del Sur na tatawagin bilang Barangay Ginhalinan. Pasada Balita! Sa iba pang tampok na balita, posibleng muling buksan ng Senado ang investigasyon sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Digamo matapos maaresto sa Timor-Leste ang tinatawag o itinuturong utak na si dating Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. Ayon kay Senator Ronald De La Rosa, Chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, bagamat mayroon ng nabuong committee report sa nasabing usapin, pero sa pagkakaaresto kay Teves, posibleng buksan muli ang pagdinig ng komite. Nilinaw pa ng senador na hindi sub judice ang gagawing pagbuhay sa investigasyon sa Digamos Lake case dahil, quote-unquote, in aid of legislation naman ang layunin ng investigasyon. At dahil Holy Week break, sinabi ng senador na posibleng sa huling linggo pa ng Abril maitatagda ang pagdinig sa nasabing kaso. Pasada Balita! Matatagalan pa bago tuluyang makabalik ng bansa si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Arnie Teves Jr. At ito naman ang kinumpirma mismo ng legal counsel niya na si Attorney Ferdinand Topacio.
Kasabay ng pag-amin na pinalawig pa ng 15 araw ng korte sa Timor-Leste ang detensyon ni Teves. Nabatid na umalis na sa Timor-Leste ang Philippine delegation na pinangunahan ni National Bureau of Investigation Director Medardo de Lemos matapos mapag-alamang hindi pa maibabalik sa Pilipinas ang sinibak na kongresista. Ibininyag pa ng legal counsel na sinubukan ng delegasyon na ipahiya at iharas ang dating mambabatas sa pamamagitan ng pagkuha ng larawan nito habang nakakulong. Samantala, nakakatakda namang magpatuloy ang pagdinig ng mga otoridad ng Timor-Leste sa kaso ng sinibak na mambabatas ngayong araw. Pasada Balita. Samantala, pinag-aaralan na ng kampo ni dating Congressman Arnie Teves na dumulog sa United Nations Commission on Human Rights Council. Ito'y dahil sa sinasabing panggigipit ng pamahalaan ng Pilipinas sa karapatang pantao ng sinibak na mambabatas. Ayon kay Atty. Ferdinand Topacio, abogado ni dating Congressman Teves, hindi pa nagsisimula ang investigasyon, isinasanggot na ang dating kongresista sa mga kaso. Dagdag pa ni Atty. Topacio, tinanggalan din ng security ang napatalsik na mambabatas. Kaugnay nito, magsusumite ngayong araw sa Timor-Leste ang legal team ni Teves ng mga argumento para depensahan siya at muling hihiling ang nasibak na kongresista ng political asylum. Pasada Balita. Pagkakaaresto sa sinibak na si Congressman Teves, patunay na walang sinuman ang makatatakas sa batas. Detalye mula kay Patrol 19, Cele Ortega Bueno. Wala talagang sinuman ang mga katakas sa batas. Ito ay niyag ni Senator Ronald Bato de la Rosa makaraang maaresto na sa Timor-Leste ang nagtago sa batas ang napatalsik na si Congressman Arnulfo Teves. Ayon kay Senator de la Rosa, kapag naiuwi na sa bansa si Congressman Teves, pag-aaralan ng Committee on Public Order na kanyang pinamumunuan kung muling bubuksan ang investigasyon sa pagkamatay ni Governor Roel Digamo kung saan pangunahing suspect si Teves. Meron na niya silang committee report pero kung meron pang kailangan bigyang linaw at may kailangan pang hinging paliwanag mula kay Congressman Teves, maaaring ipagpatuloy ng committee ang investigasyon. Ang importante anya nasa kustodiya na ng mga otoridad ang dating kongresista. Aminado Senator De La Rosa na mas magiging maganda ang committee report kung makakasagot si Teves sa mga aligasyon laban sa kanya. Ito sa Patrol 19, Cel Ortega Bueno para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Oras, itama po ang inyong mga orasan. 28 minuto na makalipas ang ikapito ng AM. Sa oras na 34 na minuto na makalipas ang ikapito ng umaga, tayo po'y pinalad na makakausap ang manager ng Batangas Port sa katauhan po ni Ginoong Joselito Sino Cruz. Ginoong Sino Cruz, magandang umaga po. Johnny Bañez, live na po tayo sa DWIZ Aliw Channel 23. Magandang umaga po, Sir John. Magandang umaga sa inyong mga tagapakinig. Alright, unang-una sa lahat, maraming salamat, Kuyang, dahil sa pagkakataon na makahingi kami ng update sa lagay ng ating pantalan. Sa mga oras na ito, go ahead. Sa ngayon po ay masasabi natin na normal pa ang dating ng mga pasahero sa Batangas Port. Balit ay naasahan natin na bukas ng hapon ay medyo dadami na po yan at ang pinaka-peak po niyan ay Merkules at Huwebes. So sa mga oras na ito, above normal o average pa rin na kinukumpirma mo, Ginoong Sino Cruz, tama ba, Kuyang? Tama po kayo, Sir John. Normal pa rin po ito. Ang ngayong araw na ito, bagaman na nagkaroon na po kami ng mga paghahanda at ng mga coordination meeting with other government agencies para sa darating po na yung pinakadagsa po ng ating mga pasero para masiguro po na maayos po ang ating serbisyo. Alright, yung ating mga paliparan, ang PNP naka-heightened alert. Anong alerto ang meron sa mga pantalan, in particular sa Batangas Port, Kuyang?
Batay po sa kautusan po ng ating General Manager, Atty. J. Daniel Santiago, heightened alert po ang pantala. No? Hindi po niya binago. Simula po nung undas ay heightened po, nung Kapaskuhan, heightened. Ngayon din po ay heightened alert po. Okay. Dahil may mga kababayan pa tayong may pasok hanggang Miyerkules ng half day, maaari o hanggang hapon, gaano kahanda, gaano kaprepara at ano yung mga bagay na posible pa nating ma-encounter habang hindi pa talagang tuluyang dinadagsa ng mga kababayan nating pasahero itong Batangas Port, Ginoong Sino Cruz. Alam mo, Sir John, ang Batangas Port ngayon ay may bago pong pinalaki po yung ating passenger terminal building. Mula 2,500 seating capacity, ngayon na 8,000 na. Kaya ako po, nakikita ko po na lang dito sa ating po mga kababayan na dadaan po ng Batangas Port ay yung disiplina po sa pagpila. Tumunod po tayo sa sistema upang maalaman po ang pagpasok at pagbiyahe po natin sa Batangas Port. Hindi ba natin inaasahang mararanasan yung haba ng pila ng mga bus at truck bago ang entrada mismo ng Batangas Port ngayon, Ginoong Sino Cruz? Pagdating naman po sa ating mga bihikulo, masisiguro po natin na may sistema, bagamat merong inaasahan po natin pipila, yan po ay meron na po nakalatag na sistema upang wala rin po singitan na mangyayari. Dahil yan din po ay matagal ng reklamo noong bago pa lang sa Batangas Port, talagang grabe yung sigitan. Pero wala na po yan, pati po yung mga motor. Pinapipila po natin, hindi katulad na nakikita natin na nag-iipon-ipon sa harap bago sabay-sabay sila papasok. Ngayon po hindi. Kung ano po ang maabutan nilang bihikulo, doon po sila sa likuran, pipila po sila na para po sila mga four-wheel vehicle. Gaano karami, ilang milyon ang inaasahang daragsa sa pinaka-peak, Ginoong Sino Cruz? Sa Batangas Port po, inaasahan po namin na buong Semana Santa, simula po ngayong araw ay aabot po ng 100,000 ang pasahero po na dadaan po sa Batangas Port. Pag sinabi 100,000, kasama na ba yung mga sasakyan? Di pa? Hindi pa po yan. Pero yung sakay po ng mga sakyan, kasama po yun. Ang 100,000 ay outbound po yun, yung patawid. Yun naman po parating, hindi pa po kasali po yun. Apo. At yung mga inaasahang peak naman ng pagbalik is Sunday, tama, di ba? Yes sir, tama po kayo. At yan naman po ay pagbalik naman po sa Batangas Port, basta bukas po ang ating gate. Tuloy-tuloy po yan. Ang mga pampublikong sasakyan ay nakaabang na po, lalo na po yung mga bus. Kaya tuloy-tuloy po yan. Wala na pong problema po sa Batangas Port pagpabalik na. So pinapairal nyo rin, Ginoong Sino Cruz, ang tinatawag na no-leave policy, tama po ba? Ay, tama po kayo. Yan po ay may 2 linggo na po nakakalipas na magpalabas po ng kautusan ng ating General Manager na bawal po mag-leave. Yun po yung mga nasa operational na frontliners. Pero dito po sa ating Batangas Port, yung po mga wala sa frontline, ay inassign ko po sa frontline para hindi rin po sila mag-leave. Alright. Nasa inyong pagkakataon, bagamat paulit-ulit na lang, sabi nga nila, di bali lang maging parang sirang plaka tayo, pero nasa inyo pa rin ang pagkakataon, Ginoong Sino Cruz, paalala natin at abiso sa ating mga pasaherong daragsa sa Batangas Port. Go ahead. Yes sir, sa ating po mga kababayan na dadaan po ng Batangas Port, alam na po naman natin na ito po ay panahon ng uwian, So marami po ang dadaan dyan, mangyari po lamang na magbaon po tayo ng konting pasensya, lalo na po sa pagsalang po sa ating po mga security measures. Maki-cooperate lang po tayo at masisiguro ko pag nakapasok naman po na kayo sa loob mismo ng Batangas Port ay malwa na po ang inyong madadanasan. Ganoon din po, namagan din po tayo yung disiplina para wala pong singitan, wala pong siksikan. So nakahanda po ang pamunuan ng Philippine Ports Authority na kayo po ay pagsilbihan ngayong Semana Santa. Pahabol na lang, kung magkakaroon ng pagdagsa, Ginoong Sino Cruz, kailangan ba na naka-face mask? Hindi naman. Negative sir, negative. Wala naman pong ganun pong polisiya. Alright. Okay, with that, maraming salamat, Ginoong Sino Cruz. Ingat, good luck, magandang umaga sa'yo.
Sir John, maraming salamat po sa pagkakataon. Magandang umaga po sa inyo lahat. Opo. Yan po mga kabalitaan, si Ginoong Joselito Joey Sino Cruz, ang manager po ng Batangas Port. Kung meron po kayong na-obserbahan na medyo nasisingitan ko ng tawag ng kuyang, pasensya na po kayo kasi bata pa po ako, yung magkakapatid na yan, kilala ko na yan. Kumbaga, nakasama ko sa lansangan po yung mga yan, kaya may mga pagkakataon na natatawag ko ng kuyang. Kasi yung dalawa sa mga kapatid niya, kumpare ko po kumparing buo. Alright? So again, yan po si Ginoong Joselito Joey Sino Cruz, ang manager ng Batangas Port. Pasada Balita. Samantala, summer na. Wow! Inireklaro na po ng Pag-asa ang pagsisimula ng Philippine Summer kasabay ng pagtatapos ng amihan season. Sinabi ni Pag-asa Chief Director Nathaniel Servando na inaasahan ng mas darami pa ang bilang ng mga araw na makararanas ng, mainit na panahon sa mga susunod na linggo at maging buwan. Nagbago na niya ang wind pattern kung saan ang dating northeasterlies ay naging easterlies na sa malalaking bahagi ng bansa dahil sa high pressure area. Paliwanag pa ng Pag-asa na ito na ang senyales ng papapatapos ng amihan at pagsisimula ng dry season. Nilinaw pa ni Dr. Servando na maaari pa rin magkaroon ng mga pag-ulan sa bansa dahil sa easterlies, localized thunderstorms at epekto ng inaasahang La Nina phenomenon. Pasada Balita. Dapat ang paghandaan ng publiko ang mainit na panahon na may pag-ulan sa karamihang bahagi ng bansa dulot ng easterlies sa Pacific Ocean at epekto ng El Nino. Ayon sa Pag-asa, makararanas ng sikat ng araw ang Pilipinas sa loob ng 8 oras ngayong pagtatapos ng Marso o Holy Week. Naitala naman ng Pag-asa ang pinakamainit na temperatura sa Bacnotan, La Union na umabot ng, gaano kaya kainit ito? 46 degrees Celsius kahapon. Nakapagtala naman ang Pag-asa ng 36.5 degrees Celsius na temperatura sa San Jose Occidental, Mindoro habang 33.7 degrees Celsius naman sa Metro Manila. Pasada Balita. Sa latest naman ng Filipino Mirror, nagbabala ang Department of Energy na posibleng makaranas ang Luzon Power Grid ng Yellow Alert sa mga darating na buwan dahil sa epekto ng El Nino sa hydroelectric power plants. Kaugnay nito, hinikayat ng ahensya ang publiko na magtipid sa kuryente habang naghahanda ng bansa sa epekto ng dry season. Inihayag pa ng DOE na patuloy nilang binabantayan ang mga power situation sa bansa upang matiyak ang energy security, lalo na sa mga susunod na 3 buwan kung kailan mararamdaman, eto ang matindi, nakapapasong temperatura. Pinaalalahanan naman ng DOE ang mga power generation companies na sumunod sa DOE-approved Operation and Maintenance Program upang matiyak na makakamit ang target operational dates. Pasada Balita. Aabot naman sa 7,000 kwalipikadong residente ng Agusan del Norte na binubuo ng mga magsasaka, estudyante at maliliit na negosyante ang tumanggap ng cash assistance at iba pang tulong. Mula ito sa programang isinulong ni House Speaker Martin Romualdez at ng Kamara alinsunod sa direkta mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasabay sa paglulunsad ng bagong Pilipinas Servicio Fair sa Agusan del Norte, ang pamamahagi ng tulong sa ilalim ng Farmers Assistance for Recovery and Modernization o FARM, Integrated Scholarships and Incentives Program for the Youth o Startup, Investment, Business Opportunity and Livelihood. Aabot sa 2,000 benepisyaryo ng FARM ang nabigyan ng tig 2,000 pesos financial assistance na mula sa Assistance to Individuals in Crisis Situation Program ng DSWD. Pasada Balita.
Samantala, oras. This time check is brought to you by Fuji Denso Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD Inverter Appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso, quality above all. 46 na minuto na, bakalipas ang ikapito ng umaga. Sa ilan pang tampok na balita sa Pasada Balita, tila inuupuan lamang ng DNR ang reklamo sa mga itinayong resort at istruktura sa Masunji Geo-Reserve sa Tanay Rizal. Ito naman ay ginit ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Buwelta ni Congresswoman Castro, minsan nang napatunayan na walang silbi ang Protected Areas Management Board dahil naglulutangan ang mga strukturang itinayo sa Masunji Geo-Reserve matapos mabulgar ang mga resort naman sa mismong paanan ng Chocolate Hills sa Bohol. Git ng kongresista, dapat i-monitor ang lahat ng mga protected area sa bansa at kanyang binigyang diin na hindi uubra ang ginagawa ng PAMB sa Bohol, Masunji Geo-Reserve at iba pa na basta na lamang pinapayagan ang mga struktura na maitayo sa mga protektadong lugar. Pasada Balita. Pinaiiwas naman ng Philippine Embassy sa Russia ang mga Pilipino sa mga matataong lugar sa nasabing bansa. Kasunod na rin ito ng nangyaring mass shooting sa concert hall sa Moscow na ikinamatay ng mahigit 140 katao na inako ng extremist group na Islamic State. Matapos din ito ng utos ni Moscow Mayor Sergei Sobyanin na ikansila ang lahat ng sport, cultural at crowded event. Kaugnay nito, inanunsyo ni Russian President Vladimir Putin na nahuli na ang 4 sa 5 sospek sa nabanggit na mass shooting. Pasada Balita. Uy! Oras na para sa updates sa palakasan. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga. Kumana si Robert Bolick ng 5-point play sa huling mga segundo at tumabla ang Team Mark 140-140 sa Team Japet sa 2024 PBA All-Star Game sa University of St. La Salle Coliseum, Bacolod kahapon. Si Calvin Oftana nagmintis sa kanyang layup sa dulo ng laro para matapos ng tabla ang laban. Si Bolick ang co-All-Star MVP kasama ni Japet Aguilar. Parang panalo na din yung tabla para sa Team Mark dahil lumamang ang Team Japet sa kanila ng 32 points sa pag-umpisa ng All-Star Game. CJ Perez kumana ng 28 ng kanyang 39 points sa second quarter para makadikit ang Team Mark. Si Baroka may 20 points habang si Calvin Abueva at Junmar Fajardo mayroong 18 at 17 points. Sina Roger Pugoy at Marshall Lassiter umiscore ng 25 at 24 points para sa Team Japet pagkatapos nila kumana ng maraming 4-point shots sa first half. Ang dance-off ng Team Mark at Team Japet ay nagtabla din. Para sa Real Sports, ito po, si Anthony Suntay. Mula sa Photon, ang malakas at dumadagundong na Photon Thunder Pickup. Mapapalingon ka sa tikas at porma. Photon Thunder Pickup, malakas na, matipid pa. May reverse camera, touchscreen infotainment at electronic parking brake, leather seats, at alloy wheels. Ang starting SRP ay 980,000 pesos only. Punta na sa pinakamalapit na Photon dealership o mag-message sa Photon Philippines Facebook page para sa iba pang detalye. Photon Motor Philippines, 16 years of empowering the Filipino business. Anong oras na? Nasa traffic ka pa rin ba? Ubus na ang pasensya, ubus pa ang gasolina. Mag-move on ka na! Tara na sa Clean Fuel dahil dito, may forever. Forever na mura, forever quality pa! Sigurado ka sa Euro 4 Diesel, 91 at 95 octane gasoline at Auto LPG rin. Kaya panatag ka kahit maipit sa mahabang traffic. Panalo ka dahil garantisadong produkto, mahusay pa ang serbisyo. Umiwas sa mataas na presyo sa Clean Fuel, mag-move on ka na! Clean Fuel, quality fuel for less. Ang
kailangan ko na naman palitan ng bubong ko, pare. Mag-iisang taon pa lang yan. May tulo na kagad. Ay, bossing! Baka naman kasi hindi matibay yung ginamit nyo. Dapat ang gamitin mo ay cherry loom. Ang yerong aluminum. Basta yero, cherry loom. Tibay protektado sa pangmatagalang yero. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Nakakuha na ng permit sa DNR ang 14 billion pesos o $253 million copper mining project na nasa ilyuhan sa pagbisita ni Pulong Ferdinand Marcos Jr. sa Melbourne, Australia. Ayon sa Department of Trade and Industry, binigyan ng DNR ng Mineral Production Sharing Agreement ang Celsius Resources Local Unit, makilala Mining Company Incorporated. Tatagal ang MPSA ng MMCI sa loob ng 25 taon at maaari pa itong palawigin para sa programa nitong Maalinaw Kaigutan Biog Mining Project sa Cordillera Administrative Region. Kaugnay nito, pinapayagan ng MPSA ang kumpanya na executive right o karapatan na mag-explore, paunlarin at mag-produce o gumawa ng copper sa 2,000 at 500 ektarya sa ilalim ng contract area. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Umakyat na po sa 104 na po ang namatay, kabilang ng 3 bata, habang mahigit 100 na ang sugatan sa pag-atake ng hinihinalang barbaric terorista sa isang concert hall sa Moscow, Russia. Ayon sa investigative committee, gunshot wounds at smoke inhalation ang sanhi ng pagkamatay ng mga biktima. Kasabay nito, dineklarang National Day of Mourning ng Russian President o ni Russian President Vladimir Putin, kasabay ng pangakong tutugisin at parurusahan ang mga responsable sa naturang madugong pag-atake. Una nang inako ng Islamic State of o ISIS, Khorasan ang pag-atake, pero hindi pa ito kinukumpirma ni President Putin. Samantala, nagpaabot na rin ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamilya ng mga biktima na anyay senseless act of terrorism. Pasada Balita. Iwanan ko kayo ng isang good news. Lamba G is the best. Ano yun? Lambanog. O sa mga manginginom dyan, alak pa. Hinirang lang naman ang lambanog na second best spirit in the world. Ayon sa Taste Atlas, isang online food database, nagtala ng 4.4 star ang local coconut-based alcohol beverage na lambanog. Inilarawan ng online food database ang malinaw, walang kulay at malakas na tama ng lambanog na nagsimula sa fermented sap ng coconut palm na may karaniwang alcohol content na humigit kumulang 40% by volume. Samantala, nanguna naman sa listahan, hindi po ako lasing. Ang Speyside Scotch ng Scotland. Aga-aga, Lunes na Lunes, Lunes Santo, usapang alak ang good news. Alak pa. Samantala, medyo bago lamang po ako tuloy ang magpaalam. Ito lang po Assistant Director Rodela Romero ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Alam niyo po, sarili na po ang sambayan ng Pilipino sa taas-baba po ng presyo ng mga produktong petrolyo. Hindi po talaga may iwasan yan Lalo na't may nangyayari pang kaguluhan sa ibang bansa, yung tinatawag na outside forces. Kaya lang po, yung pong parang paliwanag nyo sa dulo ng script na binasa ko, parang hindi po yata katanggap-tanggap dahil yung timing. Lagi na lamang po bang natatapat yung batay sa resulta ng 4 na araw na trading sa global market? Yung pong panahon ng pagbiyahe, inasahang pagdagsa ng mga kababayan nating pasahero sa kanilang mga lalawigan, papunta at pauwi, para po kayo magpatupad ng napakataas na oil price hike. Yun lamang po. Magandang umaga po
Assistant Director Rodela Romero. At sabihin nyo, isa pang edisyon ng inyong nag-iisang pasada balita. Dito lamang po yan sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ako po inyong naging kabalitaan at kabalitaktakan, Johnny Bañez, ang tabayanan ng palatuntunang Karambola. Bye! Alas 8 na ng umaga, oh. Woohoo! Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations. Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga. John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Lunes hanggang Biyernes, 7 a.m.